Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, umiinit ngayon sa social media ang usapin hinggil sa muna'y pagbubunyag ng ebidensya ni Rodante Marcoleta laban kay Tito Soto. Ayon sa mga viral na pahayag, sinasabing nahuli sa akto si Soto at nagkaroon pa umano ng matinding emosyonal na reaksyon matapos ilabas ang naturang impormasyon. Ngayon pa man, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa alinmang panig ukol sa insidenteng ito. Sa mga kumakalat na ulat, tinutukoy ang umano'y ebidensya ng kabalbalan, ngunit hindi malinaw kung ano ang nilalaman nito at kung ito ba ay napatunayan o naisumite sa tamang legal na proseso. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas ng dokumento o pahayag mula sa mga otoridad na magpapatunay sa mga ligasyong ito, kaya manatiling hindi beripikado ang impormasyon. Samantala, hati ang opinyon ng publiko. May mga agad na niwala at nagpahayag ng pagkabigla, habang ang iba naman ay nananawagan ng patas na investigasyon at pag-iingat sa pagpapakalat ng balita. Ayon sa mga eksperto, ang mabilis na pagkalat ng ganitong uri ng impormasyon ay maaaring magdulot ng malinaw na pananaw kung hindi ito masusuri ng maayos. Sa ngayon, mahalagang tandaan na ang lahat ng paratang ay kailangang dumaan sa wastong proseso at beripikasyon. Hinihikayat ang publiko na umasa lamang sa opisyal na pahayag at mapagkakatiwala ang balita. Patuloy naming babantayan ang isyung ito para sa mga susunod na updates. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ganahan na si Atty. Guanzoy, kay ganahan na siya magkabinete. Hoy, ganahan na taon ko maghampang-hampang sa akong mga iro. Di na ko ninyo tagayag trabaho diya. Kay whatever work I will do in the next 2 years, I will fail. We will all fail. Why? Because we have a deficit. Pero we will succeed. Kung take over ngayon si Sara Duterte, nga wala korupsyon. Ano ning mga gobyerno? Hindi na bala ka mo mag-aircon. Mag-aircon pa man mo, abrihin na lang tanan na. Tapos wala na travel kamo tanan. Why travel? Why aircon? Ambulansya lang ang dagan-lagan. By extraordinary expense, wala yung meeting funds. Sa una si Digong, kaon magsuman dito. Karon dilitson man sila. Sabi ko nga tayo, sasabihin niya mag-inot-inot, hindi mag-inot-inot siya. Wala na tayong magawa nito. We have a crisis. We have a crisis. I suggest BBM resigns and prepare a transition government. Attorney, who do you think can beat Vice President Sara Duterte in 2028? Meron kaya? I already said she's the woman to beat. Kahit sino kandidato nila dyan. Ay, ang problema lang, baka dayain. Tsaka wag lang kayong kampante kasi alam niyo naman ang eleksyon. Marami silang pera. Magni-negative vote buying yan dito sa Davao. Bigyan ng pera mga tao para wag nang pumoto. Kailangan ng Davao mag-turn out ang tao 90%. Minimum. Boto talaga. Mindanao. Mahirap. Do not underestimate these politicians. They all want to stay in power in the BBM kasi doon ang racket nila. Doon ang racket nila eh. Wala na. Zero tolerance for corruption. Yun lang ang gusto ko. Sabi na, ambot. Are we hoping, attorney, si current commissioner para sa Pamela, nahimo siyang limpyo during the... Kinsa si George Garcia? Palingkod maganin niya si Yeda Romualdez as nominee disqualified na, 4th term na. Kung sa'y malimpyo. Limpyo yang naong. Iya naman siya. Inintay talaga nila akong mag-retire eh. Diba? Kasi di-disqualify ko talaga si Bongbong. Because he was convicted 2 times for tax evasion, diba?
Puro kayo, bayaran daw natin ang tax. Bayaran muna ni Bongbong yung 203 billion estate tax sa Marcos estate. Bayaran niya muna yung income tax na he was convicted for. Tapos tayo, pag hindi daw tayo nagbayad ng tax, ikukulong daw tayo. Kung 5 milyon pala kami hindi magbayad ng tax, ikulong nyo kami. Saan nyo kami ikukulong? Pasakyon mo kami barko, dito mo ikulong sa barko. I will recruit. Example lang ha, example lang. Anong klaseng statement yan from the government? Ikulong nyo kami lahat pag hindi kami nagbayad. Kung mag-civil disobedience sa mga tao, this is real. This also happened during the Ferdinand Marcos term. Nag-civil disobedience sa mga, imagine the inflation rate during martial law was around 70. Ngayon, ang 100 pesos mo, it's only worth 73 pesos. 73 pesos. It's not 100. That's why, dapat ang tatakbo ngayon with Sara Duterte are people who are honest. Who will not want power for themselves. Saka, naniniwala naman ako kay BP Sara na pag sinabi niyang zero tolerance for corruption, gagawin niya talaga. And I met her today face to face. The first time. Because the first time I met her, she was a witness in my court. She was registering hugpong. So she appeared in my court as chair of hugpong. Which is the only time I met her. Kanina yung face to face. So, Attorney, ano po yung panawagan natin sa mga tao, if ever, na yun pa rin pong commissioner ng COMELEC and 2028 election will... Sa akin, ang panawagan ko kay Chair Garcia, sa eleksyon, mag-leave na lang siya. Mag-leave na siya kasi very low ang credibility niya. And the COMELEC will suffer. Disente naman siyang tao. Mag-leave na lang siya. You mean to say, you are not trusting anymore the credibility of the COMELEC for 2028, Senator? What do you think? I'm saying that the credibility of COMELEC now is low. And you cannot have a COMELEC like that in a presidential election. It is the duty of Chair Garcia to make sure that the people perceive the COMELEC as fair, honest, and efficient. So, my call for him, to him, is for him to, I respectfully ask COMELEC Chair Garcia to take a leave of absence Not to resign. before the campaign season starts. Not to resign, Senator. Not to resign. He doesn't have to resign. He can just take a leave. You know, if we ask him to resign, syempre he will not resign. But maybe if we ask him to take a leave, he might take a leave, di ba? Kasi, saka, in a highly contentious election, to be the chair of COMELEC is very dangerous. Very risky. Kung hindi manalo ang BBM gang. Attorney, na-mention mo kaganina no na when VP Sara will call your attention na pwede ka mapil sa Yancy, what if delete? Will you still support her? Of course. I already said that. Hindi na nga ako kailangang tumakbong senador eh. Kaya lang i-endorse na ko sa Cebu Alliance. Leyte Alliance also inviting me. You know, because there's no Visayan candidate for senator. They have claimed me as a Cebuano candidate. So much so that now I'm going to rent a condo in Cebu. So I will save money on hotels. I'll just rent a condo there so me and my staff can just stay in the condo. It's cheaper than staying in a hotel. And who's going to say that I'm not Cebuano if I speak Cebuano? Kapamalikas pagkari kong Cebuano. Whoa. Who is going to say I am not the Cebuano candidate ko? Ang mga taga Cebu mo yung maingon nga, sino may nagwanson may amuhang kandidato ka Cebuano? Oh.
67 years walay senador ang Negros Occidental kag Oriental since Senator Locsin. Since the Osmeñas, 10, 12 years, walay senador from Cebu. Yun silang, di man na siya Cebuano ba? Kabut ni mo sa imong lubot. Attorney, na yung mahimong changes sa imong partido? Sa akong partido, amo ko'y partido. Or will you be joining? I'm very independent, dai. Samukan ko aning mga partido nga diktahan na pug ko. Di ganyan kasi ganito ang partido line natin. Samuk-samuk ka mas sikat pa man ko nimo nga. I don't know if I can win as an independent candidate. I don't know. I don't know if the Baweños will support me if I run for independent and the Batsara is my president. I don't know if they'll vote for me. Ikaw, you'll vote for me pa? Oh, tagada po mo na. She still vote lagi. Are you not also joining PDP, Attorney? No, I cannot join lagi any party for now. Remember, I was Comelec commissioner. I have some things, you know. Sinasabi ko na, huwag na lang ako mag-party-party. Kasi mabuti na yung lahat ng tao kahit anong partido nila. Kung ganahan sila na ako, boto sila. Di sila ganahan na ako, ayaw. Ayaw ko na niya kay nanay. Wow, man, ingon ni mong boto ka na ako, good. Kinsa may nagpilit ni mo. Diba? What ay pilitay ani? Pero Sara ta. Siya ginanay, di ko anang Ruwen ng Guanson, okay raday. Basta Sara lang kaday. Yan ang kampanya ko. Kasi wala naman tayong kasiguruhan eh. Dito malakas tayo. Sara tayo. Pagdating doon sa Calabarzon, mababa si BP Sara Duterte doon. Negros Occidental, mababa. Region 6, mababa. Yun nga ang burden ko eh. Kasi ang mga region ko doon siya mababa. Why? Anti-Marcos ang Region 6 eh. Pero predominantly liberal party. Dilaw. Dilaw. Just in case Lenny Robredo will run for president. I already committed to support Sara Duterte. It's too late now. But how do you describe VP Sara, Attorney? I saw her today. I told you, I said in my speech. Did you listen to my speech? Pero ano? I see a woman as calmness, but a strength of character. Has the will to lead us into reform. Because you know she's the eldest, so she's used to a leadership position from the start. And she speaks softly, huh? I think she spoke softly today that I had to restrain myself. Si Sara Duterte lang pala maka-restrain sa akin. Because, again, she said it with authority and firmness, but gentleness. You follow me on Net25, PGMN, my Facebook. If you like to see me dance, you go to TikTok, Barda Queen. And, well, every day, I'm in my Facebook, pero every day meron na akong punto bonito sa Cebu. Nga 2 minutes lang. Ipukaw ko niya ganina. Siya, ang bagat Cebuano, ma'am, ganahan kayo ni mong makadungog silang gasilibuano ka. Ko, sige. Pukaw pa ko ugba, kay buyawon ta na kay Lunggo. Attorney, kung itang... Yan sila, marada kong si Digong. Sige naman kong pamalikas. Kaunsang man di ay. I was born between 3 boys. I was raised by my father. Oh, frequently, pag mag-ano-gani ng mga kawatan, mga yudiputa. Te? Lintian ka mo sa mga... I come from a family that's very principled, very honest ang upbringing. Saka excellence. Very bright. So bright that God gave us Greg, who has autism. And so now, no matter how
maingay kami. Pag pumasok si Greg, we are all quiet. Because Greg is our true north. Nasabi ko sa inyo, may Diyos ang kalibutan. Yun yung tanang ginahimo ni Marcos sa aton. May hangganan din ito. Malapit na. Attorney, Kung si Digong pa, they will have their comeuppance. attorney, naging critic ka ba ni Digong? No, in fact, I did not disqualify him. How can I criticize him? We were mayors together. Besides, I was commissioner when he ran. And as I said there, if you were covering it, I did not disqualify him. I disqualified Grace Poe. Why will I criticize Digong? I like his style. I think we have similar style. I'm just prettier. If you compare the I think that's why he liked me. Because, you know, I was 27 years old, was carrying a gun. Attorney, sino mga panginaot ka ron sa sitwasyon ni former President Duterte? I think he's very lonely. You know, I explained this to Lorraine Badoy na that is when I turned. During in impeachment nila against Sara, hindi pa ako masyadong emotional noon. Noong nakita ko si Kitty, when they captured Digong, and Kitty was so helpless, bata. And Digong just wanted her to go para hindi na siya ma-humiliate doon. That's when I turned. And I saw Kitty. I turned. I said, oh, my deep po. And then, my sister also. Dilaw na dilaw kami, ha? God, anti-Marcos kami. Procuri. Sabi niya talaga, my brothers and sisters, we turned. Kasi we are very close, as a family. Nung nakita ko yun, that's Kitty who made me turn. In fact, we're going to see each other for brunch, hopefully, while I'm here. Grabe ng himo nila kay Digong. Pwede lang man nila diri ipriso si Digong ba? Nga ay dito nila ipapriso. Cruel gini Bongbong Marcos. Cruel. Ewan ko. Sino mauna sa amin mamatay? Kasi siya, pumapayat siya. Ako, tumataba eh. We were born in the same year. But I don't take drugs. So I look healthy. I don't take drugs. I don't gamble. I don't drink excessively. Diba? Dati, pag pinapainom ako, para hindi ako magmaoy, yan, classmate ko yan, yung attorney nandyan, oh. Siya umiinom ng baso ko. Mamaya tingnan ko yun, ubus ng baso ko, sasabihin niya, Ganson, uwi na tayo. Nakainom ka na ng marami, pero siya pala na lasing. Kasi inumin niya yan ng inumin para hindi na ako malasing. Eh kung malasing ako, basi magmaoy ba? Balo ka man ng maoy? So, I don't drink excessively. So, if you see my track record, all the work I did, I finished with excellence. I entered Cadiz. It was a third-class deficit city. I left it as a first-class surplus city. Number 1 in basic services for children. Number 1 in immunization, maternal child care, etc. I did better than Cebu in maternal and child care. So, when I went to Harvard, I was class marshal. Hindi lang ako Edward Mason Fellow. Binoto pa ako na class marshal. Sabi ko nga, pati ba naman dito, boboto pa tayo? Sabi ng mga Pilipino, kailangan Pilipino ang class marshal. Bakit man? Para una tayo dun paglabas sa Harvard. May plug ka dito. Oh, for the honor. For the honor. Sabi ko, sige, part. May vote buying ba dito? Wala. Pakainin na lang natin itong mga kano. Wala. Tawag meeting. Ang mga Israeli, ang Chinese, ang Japanese, ang mga Japanese students, dato man, sigara golf. Oh, we don't know how to cook. Okay, you treat them to dim sum. Mga kano ni, mga voters, you treat them. You explain why I should be class marshal. Daog lagi. Kaya mga kano, ganahan, man kayo mukaon.
Mga Indonesian, luto Indonesian. Yung mga BIR na Deputy Commissioner, kusinero ko lang yun. Isang classmate ko ngayon, Father President na sa Ateneo, Father Bobby Yap. Everything that I was tasked to do, I did finish excellently. I finished in the number 6 in my class. I was even number 3, but I joined my sorority, the Delta Lambda Sigma. Finished. Always finish with excellence. Kaya, ang gusto ko lang, manalo lang si Sara Duterte. Yun lang talaga ang gusto ko. I can always serve in another capacity. I'm still healthy, still working very well and fast. I just want a president na will have zero tolerance for corruption. Okay? Thank you, Attorney.